Collective. So, una ko naririnig na baka yung kanta na to. I don't know what to do whenever you are here. Don't know what to say. My heart is when you pass by. Nakalimutan ko na yung lyrics na no. Every minute, every second of the day. Dream of you in the most special way. Yan. So, yeah. It's about something that will make you happy, no? Yung agreement or compromise or settlement. Still don't know bakit nandun yung kanta na yan. Pero tingnan natin, it's kung love yon. Pero dahil nandito yung happiness, yung smiling, at yung wanting more, okay? At realization, I think this is a love reading. Gusto mo mag-settle dahil nakita mo na yung alam mo yung parang sagot sa mga tanong mo. So, na-realize mo na, okay, itong taong to, hindi lang to last. It's love. Ito yung tao na sunflower might be resonate. Nagpapasaya sa akin. Ito yung tao na nagbibigay buhay sa akin. Okay? Pero tingin ko siguro dahil kaya nandun yung kantang yun kasi hindi mo pa alam kung paano sasabihin. So, yeah. Paano ba sisimulan ng aking collective? Yung dapat niyang sabihin. At ano ba dapat niya gawin, tarot angels? Please give us a sign. Anong dapat gawin ng aking collective? Okay. Nice. Yo. So, in order na makuha mo to, 10 of Cups mo, happiness family. Ang nakalagay dito is, una mong gawin is i-balance sa sarili mo. Sabihin mo at aminin mo sa totoo sa sarili mo na nasaktan ka. Kasi hindi mo masasabing mahal mo ang isang tao kung hindi kayo nasaktan sa nararamdaman mo sa kanya, sa nangyari sa inyo. Okay? Sasabihin mo yung totoo na iba yung nakikita sa labas, sa totoong nararamdaman mo. It only means, no, Emperor nandito, number 4 might be resonate. It only means, no, na no ang sagot ko ano man yung tanong mo. It only means na kailangan mo kausapin siya kung ano yung nakasakit din sa'yo. Na yung dahilan kung bakit parang nabuhay yung ego mo at yung pride mo at nag-juggle ka kung dapat bang i-continue yung path na kasama siya or iba. Kailangan mo din sabihin sa kanya na tinry mo naman i-find yung balance. Nga lang, napangunahan ka. May pinili ka kasing bagay na na akala mo hindi ka masasaktan. So, tingin ko matitrigger kasi sasabihin ko ha. Pinili mo yung stability or something or someone na may stability or may pera or tingin mo na easy way, easy people dahil tingin mo hindi ka masasaktan at makakalimutan mo rin yung person mo. Okay? Nga lang hindi. At masakit kasi siya yung kaligayahan mo. At ninaramdaman ko, no, na matagal kayong hindi nag-usap, tinay mo mag-stand, find your way, i-balance yung materialistic na happiness mo, yung last na happiness mo, still, hindi mo alam bakit hinihila ka ng sakit sa puso mo. Okay? Pagka ganyan medyo na natitriggered ako, kahit hindi ako natitriggered sa ganito, pero I mean, mararamdaman mo, I'm so sorry, hindi ko gusto yun, pero yun ang sinasabi ng energy mo.
kailangan mong aminin na nasaktan ka para malaman mo kung ano yung dapat mong gawin at maging totoong emperor ka, hindi yung maskara lang na kunwari kaya mo. Dahil hindi mo lahat kaya. Ang totoong emperor, alam niya yung paghihirap. Naiintindihan niya yung sakit na nararamdaman ng pinaka-punot dulo kung bakit ganito at bakit ganyan. Para magkaroon siya ng tamang balance na ugnayan sa ibang tao at syempre desisyon dahil siya din ang gagawa ng batas. Tama ba? So yun, hindi ko gustong i-triggered ka kasi mostly masculine energy ang nanonood sa akin. Okay, so tingnan naman natin ang payo ng guides mo. Hindi kasi pwede na makuha mo yung ni-wish mo na hindi mo alam at hindi mo aaminin na nasaktan ka. Hindi mo alam kung paano i-heal yun or paano ka magsisimula. Kasi kung pupunta ka, ano sasabihin mo? Kaya ko naman wala kay ganun. Tingin mo ba papalik siya? Hindi din. So, kay might be resonate King, Emperor, ibibigay ng guides mo ang wish mo. Kung sino man ang divine masculine energy sa inyo, ibibigay ng guides yung wish mo. Wish nun. 2, 7, 8, 35, 12, 3, 38 might be resonate, no? 11. So, kailangan mo lang mag-step up. Okay? Kasi kaya mo na to. Kaya mo nang harapin yung totoo, katotohanan. At handa ka na mag-step up maging king. Okay? Emperor, something like that. I think napagdaanan mo na lahat ng 4 na kings. So, ready ka na mag-step up. Nangyari itong lahat na nasasaktan ka at kailangan mo ma-realize kung ano nakakasakit sa'yo dahil itong mga taong nasa paligid mo, sila yung enemy mo talaga. Okay? I'm not saying enemy, no? Parang karmic na dapat may natutunan ka na inimimirror mo doon sa taong mahal mo na wala pang ginagawa sa'yo, pero sinasabi mo ng ganun na siya. Hindi ka pa yung sinasaktan, pero tingin mo, ganun na siya. Wala ka pang alam na proof na kung ganun siya, hindi ka nagtatanong, pero dahil yung mga tao sa paligid mo, na piniplease mo, kasi nagbibigay siya, nagbibigay siya, kahit alam niyang hindi dapat, doon mo nami-mirror sa tao na yun. Okay? So, paano yung kung babalikan mo siya? Isipin mo, lulukohin mo lang din ako. Huwag ganun. Okay? Kawawa naman siya. Ingat ka. Kasi tingin ko baka yung mga pinaghirapan mo, kung hindi mo pa alisan yung mga tao sa paligid mo na nagpapahirap sa'yo, baka magkaroon ng accident sa current place mo. I'm sorry, pero yan, nakikita ko na parang wag naman sana, no? Pero be ready. May mangyayaring accident. Yun ang sinasabi ng guides mo. Kung hindi mo alisan tong enemy mo. So, yeah, ayoko sanang sabihin yun, pero hindi yung nararamdaman ko. Usually, itong accident, minsan pwede rin siyang magandang sa energy, no? So, make a better choice, my collective. May mga bagay talaga na mangyayari pag ayaw mo mag-step up dahil naka-divine plan na to. And, bye!